Good morning sa inyong lahat. May 70, 2024, 7:46 AM po tayo. Samahan niyo po ako sa umaga ko po. Ito po yung tinatawag na bangon kapit bisig po. Samahan niyo po ako. Nescafe. Ito po, Nescafe, ang nagbibigay ng liwanag sa umaga at kasama ko sa pagbangon ng aking tinatawag na future. Kaya, kape po tayo. Kompleto po ang umaga ko kung kasama ko po ang Nescafe na si Creamy Latte. Diba? Nescafe ang nagbibigay ng lakas at talino at inspirasyon sa araw-araw. Ayan. Nescafe. Bawat tasa, tulong sa pagbangon. Ang dami. Bawat tasa. Bangon, Pilipinas. Pilipino, bangon. Patungo sa ating pagbabago. Kaya nga tinatawag na Good Talk by Nestle. Kaya ang kaping ito ay para sa Pilipino. Kaya 25.5 grams. Anong meron dito? Oh, energy. Anong king? Calorie lang yung alam ko eh. Alam niyo po, natutunan ko po to sa economics. Yung Reni, nakalimutan ko lang. Doon ko rin natutunan yung subsidy, yung fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, pero hindi ko alam paano i-explain. Sodium, sugars. Ay, ang alam ko lang yung sugar. Sugar! Honey, honey, honey. Diba, sugar? Kung wala kang sugar, wala kang honey. Wala. Hindi mo matatawag na bangon. Honey, sugar, honey, honey, honey. Kaya nga, kung walang sugar, walang honey, walang additional. Paano yan? Isa, dalawa. Grabe naman. Huwag mo nang sabihin. Kaya, honey. But to make it sure na may sugar talaga at may lakas at kasama sa pagbangon, ay talagang andyan po siya. Nescafe. Nescafe! Sabi dito, bawat tasa, tulong sa pagbangon. I hope naman po, tayo po ay
tulong-tulong po tayo sa tinatawag na bagong Pilipinas. Diba? Sabi niya, poor contents into a mug. Tapos, andito na yung coffee, sugar, creamy. Ay, andito nalalasa po natin yung sarap ng ating buhay. Kahit ito lamang po, yung kapeng na to ay talagang nagbibigay ng inspirasyon sa araw-araw. Kaya, Nescafe po tayo. Huwag ho natin kalimutan, bawat pagbangon, kape po tayo, isang mug. Kaya nagiging coloring na lang siya. Kasi ang dami. Ako kasi, before, yung kape ko, talagang napaka-concentrated. So, it's not, hindi siya tinatawag na talagang accepted. Kasi, andyan nga siya. Ito po is 25.5 grams. It's enough for one person. But, the content, the amount of water should be enough for this 25 grams. Kasi, pag konti lang yung tubig at konti lang yung abay, talagang ang perfume niyaan, ilalabas niyo po. Mangangamoy rin po yan. Totoo po yun. Na-experience ko na po yan. Pag pupunta po ako ng banyo, nangangamoy po yung ihi ko ng kape. Kaya, tinatawag na tulong sa pagbangon. Kaya, drink more water po. Alam niyo po, ang pinaka-importante sa lahat ay talagang kahit hindi po 8 glasses a day or 1.5 liters a day or 2 liters a day, talagang i-ano po muna natin. Parang sanayin po natin na uminom ng marami or i-monitor po natin para tinatawag na tinutulungan natin ang sarili. Iwas po sa sakit ng ulo. Kuya? Alam niyo po, iwas sakit ulo, iwas po sa dehydrate, at pampaganda po ng kutis, at pampatalino po ng isip natin. Bakit po? Kasi umiinom po tayo ng tubig, kaya tumatalino po tayo. Lahat po ng good benefits ng tubig po ay ikakabuti po ng ating katawan. Especially po dito. Good for the eyes. Bakit po? Teary eyes. Crying eyes. Meron po tayo. Joke lang po. Ganun po talaga. Remember po, water are the big source going to healthy body, healthy mind. Kasi pag healthy mind po tayo, healthy emotion po tayo. Healthy, good heart po tayo. Even the other nerves, all nerves na meron tayo sa katawan ay talagang gaganda po talaga ang daloy ng oxygen, ng dugo, kung ano pong meron tayo. Kaya,
huwag niyo pong kalimutan na UTI din po pala. Kaya, andyan po lahat. Kaya, it's what we call healthy is wealth. Kaya, huwag po natin kalimutan. Alam kong mahirap, pero impossible po. Impossible the possible. Kasi, we need to discipline ourselves to drink more coffee, not drink more coffee. To drink more water, not coffee. The enough of coffee, in one day, 1 coffee mug or 2 coffee mug. Yun po yung but for me, minsan 3, 4. Kasi, it's good for me kasi coffee rice lang po siya. The benefits of coffee rice are good for us. Kaya, sisirain po natin. Kaya, be kind po. Hindi lang po sa kapitbahay, sa kaibigan. Be kind po sa ating sarili. The most important, dapat maging mabait ka po sa iyong sarili. Bakit po? Kasi pag mabait ka sa sarili, binibigay mo ng tama. Ay talagang matatawag natin, health is wealth. Yeah. Ganun po ang buhay. Samahan niyo po ako sa pagkape. Si mama na yung nagwawalis kasi hindi ko kaya yung kamay ko. Naliligo na lang ako ng maaga para hindi mainit yung ano natin. Umaga. Walang problema kasi kay mama. Basta nakaligo ka lang. Kahit mag-internet ka wala. Pero at least meron ng mainit na nakain, meron nakapaksiw, pinarihit na lang. So, ang gustong kumain lang. Yun lang din. Kaya ako every morning po, kape po ako. Coffee lover po ako. Kaya, masarap po sa pakiramdam na kaagapay ko po sa pagbangon ang tinatawag na kape ng galing sa Nestle. Good talk po tayo. Tapos, bango. Mabango ka na. Mabango pa yung hininga mo. What's the result? Siyempre, good health. Iwas bad breath. Sa may mga hindi ko na alam, ayaw ko nang i-mention kung ano po yun. Next time naman po. Sarap. Last eye po. Dami kasing tubig. Don't worry po, may coffee rice po yan. Minix ko po. Okay po. With a twist po tayo. Mahirap pala pag with a twist. Talagang mapapaisip ako at mapapaisip kayo. Alam niyo po, bakit ko sinabi kahapon yung 2,000 every month sa PWD. It's because andyan po sa YouTube.
Gusto niyo bang hanapin ko? Paparinig ko sa inyo. Ito po. Paparinig ko po sa inyo. Cadbury Dairy Milk Bites. Advertise pala. Treat yourself with Cadbury Dairy Milk Bites. Try them all. 2,000 pisong allowance kada buwan para sa mga person with disability ang isa sa mga panukala ngayon sa Kamara. May nagsusulong ding gawing habang buhay ang visa ng PWD Identification Card. Saksi si Tina Panganiban Perez. Alinsunod sa batas, pwedeng mabigyan ng PWD Identification Card ang mga person with disability sa Pilipinas. Ginagamit ito para makuha ang mga pribilehiyo para sa mga PWD mula sa iba't ibang establishmento, gaya ng tig 20% discount sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, gamot sa lahat ng drugstores, at mga serbisyong medikal. Pwede rin makakuha ng educational assistance at 5% discount sa pagbili ilang pangunahing pangangailangan alinsunod sa mga panuntunan ng Department of Trade and Industry at Agriculture Department. Kailangang i-renew ang PWD ID card kada 3 taon. Pero may mga nakahaing panukala sa Kamara ngayon na layong gawing panghabang buhay ang validity ng PWD ID card para sa mga may permanenteng kapansanan. May mga panukala ring layong magbigay ng Universal Disability Support Allowance para sa mga PWD. Sakaling may sa batas, 2,000 pesos kada buwan ang inisyal na tatanggapin ng mga PWD at pwedeng i-adjust ang halaga batay sa epekto ng inflation. May 3 phase ang programa kung saan mga piling sektor ng PWD ang target para sa unang 6 na taon, hanggang sa phase 3 kung saan lahat ng PWD ay tatanggap na ng allowance. Sino mang mahuhuling magpapanggap na PWD para makatanggap ng allowance ay pwedeng magbayad ng multang 25,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Base sa National Disability Prevalence Survey ng Philippine Statistics Authority noong 2016, 12% ng mga Pilipinong edad 15 pataas ang nagsabing nakaranas o nagkaroon sila ng severe disability. Ang isang panukala, layong tulungang makakuha ng trabaho ang mga PWD sa pamamagitan ng bubuuhing National Employment Facilitation Service Network at isa namang naglalayong magtayo ng rehabilitation at physiotherapy centers sa iba't ibang lugar. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Ito po ay 10 months ago. Pinag-aaralan lang pala. Pero that impossible po 10 months ago. Wala po bang napaka imposible naman po na ganun po na wala, hindi po nag-agree yung mga ganung pag-aaral. Talagang kung ganun po na nag-disagree po tayo, selfish po kayo. Bakit po? Yung tinatawag namin PWD po, yun po yung may kapansanan, lifetime po. Ngayon po, bakit ko po pinaglalaban ang PWD? Hindi man nakikita sa physical na kapansanan, but nasa isip po. Kung ano pong meron sa kapansanan, kung ano pong meron tayo sa katawan, na for lifetime na nangangailangan tayo ng tulong. As PWD, sana naman po ibigay. Ngayon po, kung kayo po ay hindi nakakaintindi sa aming sitwasyon, abay, hindi po kayo bagay dyan.
Kasi ang iniintindi nyo po, yung sitwasyon nyo lang po. At bagay pong maranasan nyo para maramdaman nyo at maunawaan nyo kung ano ang pangangailangan ng person with disability. Ngayon po, high blood po. It's selected po. Ngunit, kailangan yung i-monitor every year kung okay na yung persons na yun. Kung andyan pa, sorry ha, kung andyan pa ba, or kung nag-i-struggle pa, or kung anong pangangailangan, kung talagang qualified sa tinatawag na 2,000, or kung magkano man ang ibibigay ninyo. Ganun lang po kasimple. Paano nyo po mamomonitor kung talagang qualified sila? May nakikita ako dito naka-wheelchair. Halos kahit umihi, rubber lang po ang ginagamit. Okay lang po ba yan sa inyo? May pumupunta po ba para alamin kung ano ang kondisyon bilang isang PWD? Hinihintay nyo ba na kaming mga PWD nangangailangan? Ako po'y okay. Pupunta po talaga ako dyan. It's because I can handle. Without medicine, I can't handle all. Kaya nga, ngayon, ang sahod ng mga ano dyan, kung tulad namin, may PWD sa sitwasyon na meron kami. Magkano ang sahod na marireceive namin? It's not enough the salary for the whole month. Baka doon lang din sa gamot na pupunta sa laboratory, sa x-ray, sa ultrasound na meron. Kasi hindi nyo nauunawaan ang sitwasyon ng bawat isa. Hanggang discriminate lang kayo. Kasi hindi nyo alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay, ano ang pinag-uusapan. Kung ano lang yung narinig nyo, yun lang yun. Bakit? Kompleto ba ang naririnig ninyo? Hearsay. Gossiping. Tama po ba ang naririnig ninyo? Hindi niya alam eh. Doon, si nanay, yung dito niya paralyzed, na dapat nangangailangan din ng tulong sa ating gobyerno. PWD na yan. Pumupunta siya dito. Eh syempre, anong gagawin ko? Eh dito ko na lang nire-release para matulungan ang kapwa nating PWD nangangailangan. Kasi hindi nyo alam kung anong sakripisyo nila para labanan ang araw-araw na kung anong merong sakit, kung anong sakit na meron sila. Kami. Ngayon, saan ang 2,000? 10 months ago, that impossible po na hindi po yan na-agreean. Kung di na yan na-agreean, meaning hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari sa community na tinatawag. Alam niyo, napaka-imposible po talaga. Pupunta siya dito, nakaganon na parang ang hirap maglakad. Hindi niyo ba binibisita ang mga ganon? Kahit man lang na mga ngamusta? Hindi ko naman pwedeng i-live yung mukha nila.
Kung ano lang po yung nakikita ko, yun po yung sinasabi ko. Without proof, it's okay. Bakit po? Hindi ko kailangan sabihin, hindi ko kailangan ipakita na yung proof na yun. Kung hindi naman proof ang nakikita nyo, the mouth, from my mouth, are the example to clarify your mind. Kung ano dapat at hindi dapat, or anong posibleng mangyari sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hintayin nyo pa ba na may mamatay? Hintayin nyo ba? Ilan ba ang namamatay sa isang buwan? Inalam nyo ba kung ano ang problema? Bakit sa isang buwan? Bakit ganun ang problema? Bakit namamatay sila sa ganun? Ilang sakit ba? Ilang census bang namamatay sa high blood? Ilang census bang namamatay sa diabetic? Ilang census ba ang namamatay kung anong diarrhea na yan? Ganon po ba? Ang nare-request ko po, ibigay niyo po ang dapat para sa kanila. Para malesen po ang bigat na dinadala namin. Yun po ang hinaing po. Ngunit kayo, hindi ko alam. Sino ba ang nag-hold? Sino ba ang nag-aano talaga? Yung parang nagpa-process lahat-lahat sa DSWD. It's because we are under the program of DSWD, Department of Health, City Hall, at kung saan-saan pa. Tinatanong niyo ba kung magkano po ba ang natatanggap nila sa isang buwan? Tinatanong niyo ba kung may iniinom ba sila? May maintenance ba sila? Paano na lang po yung bedridden po? Yung half paralyzed naman po, paano po? Paano naman po yung nahihirapan maglakad po? Huwag niyo pong sabihin na hindi namin alam, baka ganun nga, na okay na sila. It's because hindi niyo alam. No action. If you're doing action, you will see the result, the impact of your program. Is it 100% na nabibigay niyo? Ako nga, hindi nga maibigay. Alam niyo po, nakadepende po kami sa gamot para maging normal ang aming pag-iisip. Lifetime burden po na humihingi kami ng tulong para malesen yung bigat na meron kami. Para yung tinatawag na kaya naming sumabay sa kapwa nating Pilipino na normal din. Okay lang ba sa inyo na tulad namin dinidiscriminate? Nasamantalang kayo galing na sa bunganga ninyo. It's not 100% you're doing. Or it's not 100% na ginagawa nyo ang trabaho nyo. Kasi ang rason nyo po. Hindi naman namin alam, baka okay naman. Sa ilang taon, sa ilang buwan, hindi na paralyzed. Ngayon, ang tanong ko po, baka okay. E paano naman yung iba na wala na? Sorry po ha. Alam niyo po ba kung buhay pa or wala na? Kanino bang responsibilidad yan? Huwag
wag niyong i-shoulder lahat-lahat sa midwife. Magkano ba ang sahod ng midwife? Bakit ipa-shoulder niyo lahat-lahat sa midwife? Magkano ba ang sahod ng midwife? Sa tuition fee. Yung tuition fee, 30,000, 35,000, 40,000. 1 year, magkano? 60,000, 7,000, 70,000. Ngayon pagtapos, magkano po ba ang sahod ng midwife? Hindi nyo alam po. Tingnan nyo ang buhay ng midwife. Tingnan nyo ang buhay ng ibang medical. Sorry ha. Halos nga hindi makakuha ng experience dahil sa midwife. Nagiging assistant nurse, nurse assistant. Midwife na yan. Ginaganon niyo po. Binababa niyo po ang kredibilidad bilang isang midwife. Ganon po tayo. Ang liit po ng sahod ng midwife. Bakit po? Kayo lang po ba ang nag-handle ng buhay? Yung driver, nag-handle din yan ng buhay. Pag sakay kayo, pag inano kayo, wala na. Thank you na. Ganun po ba? Tapos, nag-increase pa 4 years. 4 na taon. Pagdating pagka-graduate ng 4 na taon, magkano naman ang sahod? Kailan ba matatawag na promotion o promoted o promotion, promote ang isang midwife? Kailan pa po ba makukuha yung sapat na kagustuhang sahod? Kayo mismo, dinagdagan nyo ng ilang taon. Tapos, ang laki pa ng mga tuition fee. Tapos, mag-duty pa kung saan-saan. Ang gaganda ng mga uniform. Pagka-graduate, yung sahod, ganon. Hindi ko ho alam. Tapos pag merong tawag niyan, pag-aaralan ang sahod ng mga nurses, lahat, yung mga medical, naiiwan ang midwife. Hindi kami nalalagay doon. Kung walang magtatanggol, baliwala lang. Yung trabaho ng midwife, baliwala din. Hindi nyo binibigyan ng karapatan na gumanda ang buhay ng mga midwife. Tandaan nyo, from 0 day ng baby, pag nagkamali, lisensya din ng midwife. Hindi ko ho alam kung anong klaseng meron tayong gobyerno. Iniiwan ang midwife. Magkano ang sahod? Ilang oras ang duties? Hindi ko alam kung anong klaseng gobyerno na meron tayo. Kung walang magtatanggol, walang mag-open up, baliwala ang midwife. Pinagtatanggol ang nurse, pinagtatanggol ang mga doktor, pinagtatanggol kung ano man lang.
kung ano man dyan. Ngunit ang midwife, hindi. Simpleng kamalian. Napupuna. Ngunit sa simpleng kamalian yun, malaking pagkakasala sa ating batas. Ngayon, saan dyan ang equality? Ang pantay na trato sa ating mga midwife. Magkano ang sahod? Magkano ang bayad sa tuition fee? Sa duties? Ilang buwan? Remember po, ang midwife na 4 na taon, nag-a-assist po yan when it comes the operation of cesarean. Ngunit ginaganon niyo po. Kung gusto niyo pong matuto, well, bigyan niyo. Yung isang ganun. Huwag ganun. Nililito niyo. Ako po ay, habang nag-aaral po ako, nakapag-assist po ako ng cesarean section sa mga buntis na sinisesaryan. Lahat po ng 4 na taon. Ngunit kayo po, ginaganon nyo, tapos ang liit pa ng sahod. Ako po ay humahanga sa ibang bansa na binibigyan po ng respeto ang mga midwife. Salamat po sa inyo. Ngunit dito po, hindi ko alam kung anong meron talaga dito. Bakit napakababa ang tingin nila sa midwife? Bakit ko po sinabing napakababa? Magkano po ang sahod? Kailan po makukuha yung kagustuhan nila? Samantalang sila yung iba na i-enjoy nila yung sahod nila. Ngunit ang mga midwife na i-enjoy ba nila? Halos kulang pa. May remember, nangutang pa sa akin 50 pesos. Hindi ko na siningil. It's only 50 pesos. Hindi ko alam kung anong meron dito. Kakaiba po. Ako po buti hindi na kayo magmi-midwife yung mga bago. Kasi nagsasayang lang naman kayo ng pera. I-compute nyo po yun. For the 4 years, magkano po ang ginastos? Duties, uniform, libro, ano pa? Sa 4 na taon. Exam. Review. Magkano po? Kung sa iba pang lugar yan, gagastusan na naman nila yung titirahan nila. Ngayon, magkano po? Pag nagtrabaho, kailan po nila makukuha? Kung magkano po ang nagastos nila sa buong 4 na taon, kahit pagkain po. Maraming salamat po. Ako'y naiinis po sa inyo. Ako po, kung meron lang po akong chance talaga, hindi ko kukunin ang midwife. Ngunit, ito po, ginrab ko na lang po talaga. Salamat po.